In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sacred Heart of Jesus, we pray eternal rest to the souls in purgatory, the final grace to those who are about to die, true repentance to sinners, the light of faith to unbelievers, and the grace to us and to all who are dear to us, especially the following souls for whom we now pray. In silence, let us mention the names of the souls for whom we pray. To you, therefore, most merciful heart of Jesus, we commend all these souls, and in their behalf, we offer to you all your merits in union with all the masses, communions, prayers, and good work, which are this day being offered throughout the world. Amen. O Lord God Almighty, I pray thee, by the precious blood which thy divine Son Jesus shed in his cruel scourging, deliver the souls in purgatory, and especially that soul amongst them all, which is nearest to its entrance into thy glory, that so it may forthwith praise and bless thee forever. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord. And let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. The Litany. Love of the heart of Jesus, Inflame our hearts. charity of the heart of Jesus, Diffuse yourself in our hearts. fortitude of the heart of Jesus, Sustain our hearts. mercy of the heart of Jesus, Pardon our hearts. patience of the heart of Jesus, Weary not our hearts. reign of the heart of Jesus, Establish yourself in our hearts. wisdom of the heart of Jesus, Teach our hearts. will of the heart of Jesus, Dispose our hearts. zeal of the heart of Jesus. Consume our hearts. Immaculate Virgin, pray to the heart of Jesus for us. Amen. Let us pray. Merciful Father, hear our prayers and console us as we renew our faith in thy Son, whom thou raised from the dead. Strengthen our hope that all our departed brothers and sisters will share in his resurrection, who lives and reigns with thee in the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Araw sa ating lahat mga kalakbay at malugod ko kayong tinatanggap sa Season 3 ng Usapang K, kung saan ating pag-uusapan ang mga spiritual na mga pananaw at mga kwentong kapupulutan natin ng aral. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, Ikaw ang Diyos ng awa at kapatawaran. Marami po kaming nagawang mali. Maraming pagkakataong tinalikuran ka namin sa isip, sa salita at sa gawa. Ngunit sa kabila ng lahat, patuloy mong inaabot ang iyong kamay, mahinahon, mapagkalinga, at puno ng pag-ibig. Salamat po, Panginoon, dahil sa sakramento ng kumpisal, binibigyan mo kami ng pagkakataong bumalik sa iyo.
hindi mo kami sinusumbatan, bagkus ay niyayakap mo kami tulad ng ama sa alibughang anak. Turuan mo kaming maging tapat sa sarili, mapagkumbaba sa pag-amin ng kasalanan, at matatag sa paggawa ng kabutihan. Baguhin mo ang aming puso, linisin mo ang aming kaluluwa, upang muli kaming maging buhay na tanda ng iyong pag-ibig at habag sa mundo. Sa bawat paghingi namin ng tawad, naway mas lalo naming makilala na ikaw ang Diyos na hindi nagsasawang magmahal. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesucristo na iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kalakbay, kayo po ay nakikinig sa programang Usapang K sa Radyo Maria Philippines sa pamamagitan ng 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan, 102.1 FM Isabela, 95.9 FM Zambales. Kindly visit our official website at radiomaria.ph. Babalikan din ang ating mga episodes ng Usapang K sa YouTube at Spotify. Mga kalakbay, ito ang Usapang K ng Radio Maria Philippines, keeping Christ alive in every home. Ayun, magandang araw sa atin na lahat. Mukhang kumpleto yata tayo ngayon na. Yes. Lahat tayo ay naririto kahit na wala tayo sa studio ngayon. Magiging at least tayo ay nandito lahat. Siguro magkumustahan muna tayo. Ihuli natin yung taga-ibang bansa, ano? Ihuli natin. So, simulan natin si Neil muna. Kumusta, Neil? Ayun, awa ng Diyos po, ayos na ayos. Kaya pagdasal niyo lang po ako lagi. Thank you po. Wow, ang ganda ng ating belbas ngayon, ha? May pabalbas sa tayo. Oh. Juan Paulo, ikaw naman. Kumusta naman? Ito, Padre, kababalik lang po ng Manila galing sa bakasyon. So, hello ulit. Saan ka nagbakasyon? Sa Iloilo po. Kumusta naman sa Iloilo ngayon? Yun, naabutan po tayo ng bagyo doon. Tapos hinabol din ako ng bagyo dito sa Manila pagkabalik. Baka ikaw talaga ang dahilan kung bakit binabagyo. Kaya nga po eh. Baka gusto mo bumalik sa Iloilo. Hindi, joke lang. Brother Den, ikaw, kumusta ka naman dyan? Nasaan ka ba? Hello sa inyong lahat. Magandang araw po sa ating mga kalakbay. Nandito po ako ngayon sa UST Central Seminary. At pwede po bang magpa-shoutout muna? Oh yes, sige. Yes. Shoutout pala sa aking pinakamamahal na mama, si Mama Danday, because she is celebrating her 60th birthday today. Wow. Happy birthday! Yay! Happy birthday, ma'am. Yes. Ano pinagkakaabalahan natin din? Ngayon po ay gumagawa po ng aming thesis. Wow. Sulat po. At saka yung ibang gawain po dito sa seminaryo. Alright. Sister Marisa, ano po, nasa po kayo ngayon? Nandito ako sa provincial house namin, Father. So, ang daming mga travels during the past days. Pero ngayon, back to Naka-adjust ka na, sister? Naka-adjust ka na ba sa routine ulit? Yes, Father. Trabaho na ulit. Oo, ordinary na ulit. Pero magpapasko na, mas marami na gagawin. Marami. No? Ayun, yung ating, yung isang foreigner. Ayun, ang isang foreigner. Grabe naman ang foreigner. Magandang araw po sa ating mga kalakbay. So, nandito po ako sa Fatima sa Portugal. Kasi dito nagre-retreat yung mga pari ng Diocese of Gibraltar. Dumating kami kagabi na medyo maulan, pero yun nga, napaka-blessed natin dahil napakaganda ng panahon ngayon. Yan. So, ito nasa background ko yung parang pinaka-basilika dito sa Fatima. Ayan. Tapos, papakita ko lang ng konti kasi baka mamaya mawalan na ako ng signal. Ayan. So, yung mga nakapunta rito, merong isang maliit na chapel, yung Kapilenhan tawag nila.
doon yung pinagpakitaan ng mahal na birhen. No? So, every day may misa dito, tsaka dito sa Basilica. And then doon sa pinakalikod, dahil yung topic natin ay confession, ayan, mamaya siguro i-discuss ni Father Dexter kasi parang nanggaling din siya dito. Last year ba, Father Dexter? O this year? Itong Holy Week. Ngayon lang. Ayan, sa likod, merong parang doon nagkukumpesal yung mga tao. So, very accessible yung kanilang confession dito. Tinignan ko yung schedule kanina kasi bala ko rin magkumpisal. So, para 7:30 a.m. to 1:30 p.m. Tapos 2 p.m. hanggang parang 6:30 or 7:30, no, yung kanilang schedule. Tapos ang narinig ko, pwede kang mamili ng language, no, English or Portuguese or Spanish. Tapos tuloy-tuloy yung rosary nila. Parang every 30 minutes, no, may rosary. Actually ngayon, parang may rosary ako naririnig. Tapos yung bell, no, baka mamaya habang naka-on ako, mag-bell kasi every 15 minutes no, nagkakampana sila dito. Ayan. Oo, binabangkit kasi dyan na, bakit Father Paul nandyan ka ba? Anong merong retreat, no? May kami, may retreat yung Diocese of Gibraltar. Sinama na rin kami. 8 kaming pare, kasama yung bishop-elect. No? Kasi merong bagong obispo, yung current bishop, yung emeritus, umabot na dun sa retiring age na 75. So, yung bagong bishop, which is local siya, naisip niya na bago mag-start yung kanyang pagiging bishop, na nakapag-retreat din yung clergy. So, ma-ordain siya sa 7th of December this year. So, kaya ang tawag pa rin namin sa kanya ay bishop-elect. No, pero ayaw niya magpatawag na bishop. No? Father ang gusto niya. Very down-to-earth naman siya. Si Bishop Charles Asupardi. Salamat sa kanya at nakapag-retreat kami. Kailan kayo, Father Jan? 5 days. So mula ngayong Monday until Friday, kaya pagdasal niyo po kami, no, na nawa ay magugol namin yung oras sa katahimikan, pananalangin, at saka napakaswerte nga at nandito tayo sa apparition site ng Fatima. No, kasi yun, isa sa mga mensahe nga ng mamaya tagal muna sa dali. Huwag mo muna sabihin yan, Father Paul, kasi ako magsasabi. Hindi, sinabi ko lang. Ito nang magdi-discuss niyan. Pero nabanggit ko lang. Hindi, kasi yan yung... Nabanggit ko lang. Kala mo itutuloy ko, ha? Hindi. Anyway, kasi ang maganda yung storya ng Fatima. Kasi hindi lang kasi Santo Rosario ang pinapalaganap ng Fatima. Kasi yung mensahe diyan, ang pagkakaalam ko, yung si Mama Mary ay malungkot at yung anghel diyan sinasabi nga penance, no? Yung sinasabi ng mga tao, yung sinasabi ng Mahal na Birhen ay hindi lang pagpapalaganap sa Santo Rosario, kundi diyan mismo sinasabi niyang mangumpisal kayo. Kasi ang bigat na ng kasalanan ng mundo. Actually, sinasabi sa Fatima, panahon yan ng gera. Ikalawang digmang pandaigdig. At sinasabi ng Mahal na Birhen, ang pandaigdigang kaguluhan na yan ay hindi yan parang dalawang tao lang ang nagkakasala, kundi buong mundo nagkakaroon ng mabigat na yung kasalanan ng tao, kaya nagkakaroon ng digmaan. Kaya siguro sinasabi dito, siguro ito maganda ring topic natin, kasi napakagulo na nga ng mundo at kailangan nating bumalik sa Diyos, hindi ba? Kaya nga maganda yung topic natin na sakramento ng pangungumpisal, kasi ito yung pinaka-ordinaryong paraan para tayo ay humingi ng tawad sa Diyos. Kaya nga ngayon, Season 3, babasahin na natin, Episode 50 na pala tayo! Ayun, ang usapan. Pag-usapan natin ang sakramento ngayon ng umpisal. Tinatawag nating pagbabalik loob. At sa pamamagitan nito, mararanasan natin ang walang hanggang awa ng Diyos. Sa tuwing tayo lumalapit sa Kanya, hindi na tayo sinusumbatan o hinuhusgahan. Bagkus tayo ay niyayakap at pinapatawad. Ito rin yung tinatawag na pagpapagaling at pagbabago. Kaya ito'y
hindi lang kwento ng hindi lang kwento ng mga awa, pero ito'y kwento ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Para isang istorya ng Diyos, no, na bagamat tayo nagkasala, tayo ang hinahabol pa rin ng Diyos, no, na walang hanggan ang kanyang pag-ibig para sa atin. Isang panyaya para tayo ay bumalik sa kanya. Ngayon siguro simulan natin ang mga tanong, ano ba talaga ang sakramento ng kumpisal at bakit ito mahalaga sa buhay ng Kristiyano? Meron tayong 7 sakramento, no? At isa sa mga sakramentong ito ay ang pangungumpisal, no? Alam ang mga Kristiyano, ay sabi kasi natin ang sakramento ng pangungumpisal ay sa mga Katoliko. Sa mga Protestante, nagdadasal sila at humihingi ng kapatawaran sa Diyos, direkta sa Diyos, ano? Pero tayong mga Katoliko, kailangan dumaan tayo sa simbahan, no? Kaya ano nga ba ang kahalagahan, no, para sa ating mga Katoliko para sa sa sakramento ng kumpisal? Sinong pwedeng magsumagot dito? Sinong sasagot? Siguro sinong simulan natin? O si Juan Paulo. Ay, Si Neil daw po, narinig ko. si Neil ba? O si Neil, ikaw muna, Neil. May tanong, parang palipit daw po ng question, Father. Sige. Ano ang kahalagahan para sa ating mga Katoliko ng sakramento ng kumpisal? Yan, salamat po sa napakagandang katanungan. Ang kahalagahan po ng sakramento ng kumpisal para sa ating mga Katoliko, katulad ng pagtuturo ko sa mga bata, sa mga estudyante ko, na sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal, tayo ay nagkakaroon ng access doon sa awa ng Diyos. At isa sa mga napakaganda kong nabasa na yun lang yung sinasabi ko lagi sa kanila is, ang kumpisalan lamang ang kung saan umaamin ka ng kasalanan mo pero awa ang natatanggap mo at hindi panghuhusga. Yun lamang po ang pinakakahalagahan niya, yung makatanggap tayo ng awa mula sa Diyos. Napaka-seryoso naman din Neil, no? O ikaw naman, Juan Paulo, ano ang kahalagahan para sa ating mga Katolik? Bakit ba kailangan nating dumaan pa, anyway, baka meron ka pa, ano bang kahalagahan ng sakramento ng kumpisal para sa ating mga Katoliko? Bakit kailangan pa nating mangumpisal? Nung nagkakaroon ng tao ng kasalanan, nagkakaroon tayo ng disconnection with God. And through the sacrament of reconciliation, kaya tayo nagkakaroon uli ng connection with God at nagkakaroon tayo ng diretsong linya, kumbaga, no, na nakakatanggap tayo ng grasya sa ating buhay. Oo. Kasi, di ba, madali kasi yung pangungumpisan, mamaya siguro nating i-discuss yung sakramento. Bakit ba kailangan nating humingi ng tawad? Kasi di ba minsan iniisip natin, bakit ako ba ang may kasalanan yan? Is ikaw naman may kasalanan? O kaya kasi bakit ka kailangan humingi ng pagpapatawad? Kasi ang key term dito pagpapatawad eh. Minsan hindi naman tayo nagkasala. Minsan inaisip pa natin, iba nagkasala. Ikaw, brother din, bakit ba kailangan nating humingi ng tawad sa Diyos? Sa tao naman tayo nagkasala. Well, kailangan nating humingi ng kapatawaran kasi unang-una, bukod sa tayo'y nagkasala sa ating kapwa, nagkasala tayo sa Diyos. No? So yung kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa Diyos. No? The sin separates us from God. And because tayo po ay humiwalay sa Diyos dahil nagkasala po tayo sa Kanya, so kailangan natin ng grasya na mahilom tayo at yung grasya na mapatawad tayo ng Diyos sapagkat ang Diyos ay mahabagin, mapagmahal sa atin. And siguro kailangan din natin ng grasya na iyon para ma-restore yung friendship natin sa Diyos. Para ma-restore yung ating relasyon sa Diyos. At kapag tayo ay may relasyon sa Diyos, tayo ay nagiging banal. No? We grow in holiness, we become holy. And yun, kapag tayo ay nag-establish na ng tinatawag na relasyon sa Diyos at tayo ay nagiging banal, so yan yung opportunity at yung grasya din
na tayo'y hindi na magkasala muli. Kaya sa kumpisal, kung tayo nangumpisal, no, sinasabi natin sa ating act of contrition, no, na sana, kung sa Tagalog pa, sana hindi na ako magkasala muli. Sana hindi ako gumawa ng masama. Sapagkat yung grasya na natanggap natin sa sakramento ng kumpisal, ay yun yung nagme-maintain sa atin o nagsusustain sa atin na huwag tayo magkasala muli. Kasi kapag magkasala tayo, hihiwalayo naman tayo sa Diyos. Hihiwalayo naman tayo sa ating relasyon, no? At masira na yung ating pakikitungo, pakikipagkaibigan at pagiging anak o ama natin, anak-ama, no, na relationship sa Diyos. Oo, kasi alam mo nga minsan mas madali pang humingi ng tawad sa Diyos kasi minsan yung mga tao na nasasaktan natin, sila pa nga yung hindi pa nagpapatawad, ano? Mas madali pang humingi ng tawad sa alam natin na Diyos ang nagpapatawad at naiintindihan tayo, no, sa ating sa ating nangyayari sa buhay natin kasi minsan nahuhusgahan pa tayo ng mga marami. Sister, kasi itong sakramento na ito ay hindi lamang hindi tayo lamang humihingi ng pagpapatawad sa Diyos direkta, kundi sa pamamagitan ng simbahan. Pero bakit kailangan pang dumaan sa sa pamamagitan ng simbahan? Bakit di na lang tayo dumiretso sa Diyos? Yeah. Kasi unang-una, ayun sa number 2. Mayroong biblical basis. Oh. Diba? Sabi ni Jesus sa Gospel of John, sabi niya, receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain their sins, they are retained. So, si Jesus, no, itinalaga niya yung simbahan sa pamagitan ng mga pare na mag-dispense ng forgiveness through the sacrament of reconciliation or confession. So, all those, di ba, sinasabi ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na pwede namang mangumpisal ng derecho, no? Lagi nila sinasabi. Ba't kailangan pang mangumpisal sa pare? Tao din yan, nagkakasala. Yun ang inuutos ni Jesus, no? Na itinalaga niya ang sakramento ng pangumpisal, no? At iyon ay maisasagawa sa pamagitan ng simbahan. At ang simbahan ay, ang nagre-represent doon ay ang mga pare. May dadagdag ka, Father Paul, doon sa bakit nga ba kailangan tayong mangumpisal, no, sa pamamagitan ng mga pare? Oo. Actually, Father Dexter, no, napakagandang i-highlight din natin, no, na yung iba rin yung naririnig mo, ika nga. No? Unang-una, siyempre, of course, the sacrament is instituted by Christ. Na sinasabi nga ng CCC 1442, Christ has willed that in her prayer and life and action, His whole church should be the sign and instrument of forgiveness and reconciliation. No? So doon, parang siguradong-sigurado tayo na yung mga sakramento natin, hindi lang yung kumpisal, kundi lahat ng sakramento, dahil ito ang iniutos ng ating Panginoon, ay makakatanggap tayo ng tiyak na biyaya, ika nga. And then, bukod dun sa tiyak na biyaya, no, nakakapagbigay din sa atin ito ng tunay na katiyakan ng kapatawaran. No? Kasi naririnig natin mismo sa pare, di ba, pag sinabi yung absolution, pinapatawad kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kasi ngayon, di ba, nauuso yung relativism, di ba? Ito yung feeling ko, di ba? Parang bumabalik tayo sa ganong aspeto ng relihiyon, no, na feel good, no, feeling ko ito, no. Pero gaano ka ba kasigurado? No, kaya nga sa pamamagitan ng sakramento, ito talaga sigurado tayo. Hindi lang base sa point of view ko, no, hindi lang base sa tingin ko, kundi ito yung tingin ng buong simbahan. No? Kasi dati, alam nyo, sa lumang tipan, wala naman talagang role, kumbaga, no? Ang Diyos lamang ang nagpapatawad, at makikita natin, ano, sa mga estudyante ko din, ang sinasabi doon ay kailangan nilang pumatay, no? Kailangan nilang pumatay ng mga hayop para sila ay patawarin ng Diyos. So, sa pamamagitan ng mga iyon ay napapatawad sila ng Diyos. Pero wala talagang role, no?
Pero sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, ibinigay ang kapangyarihan ngayon doon sa simbahan, no? Sinasabi niya ang simbahan ang magiging instrumento ko, no, ng pagpapatawad sa mundo. Father, ay susunod na tanong, no? Kung ang simbahan ang instrumento, ang instrumento ng Diyos, ang instrumento ng ating Panginoon, bakit sinasabi sa James, no? Magpatawaran kayo sa isa't isa. Kasi may nagsasabi ng mga ibang mga Kristiyano, pwede naman akong patawarin ng kapwa katao. At hindi na kailangan ng pari. Bakit kailangan pa sa pari ako magungumpisal kung sinabi dito sa James, forgive each other, no? Kunyari pinatawad mo ko, pag pinatawad mo ko, bakit kailangan ko pang humingi ng tawad sa pari? Sino pwedeng sumagot kaya? Wala na. Kasi sinabi nga ni sister kanina, no, ang pari ang nagre-represent sa simbahan, no. Ito yung sinasabi ng ating simbahan na yung pinapasa yung kapangyarihan. Actually, ang nagpapatawad talaga, ang binigyan ng kapangyarihan para magpatawad ay hindi ang pari, ang obispo, no. Doon ibinigay, inatas ng ating Panginoon ang pagpapatawad. Ngayon, yung obispo ay ibinibigay itong kapangyarihan, itong authority nito sa mga pari. Kaya nga ang mga pari, hindi automatic na nagkakaroon na pwede sila mangumpisal. May license, no? May license na itong faculty, may faculty siya na doon siya pwede siyang magpakumpisal ng sa ganitong lugar, no? At kasi hindi sa lahat ng lugar pwedeng magpakumpisal, pero may ginagawad na faculty na panglahatan. Pero ang pagpapatawad o confession ay binibigyan ng faculty. Hindi siya automatic na kapag ikaw ay ordained, therefore ikaw ay pwedeng magpatawad. Kaya nga mahalaga yung succession, no? Yung succession of authority, no? Mula doon sa mga obispo, dahil sinabi nga ni sister kanina, no, yung sabi niya, he breathed on them whose sins you forgive are forgiven them. Ibinigay ito sa mga apostoles para yung mga apostoles ibibigay din sa mga obispo at obispo doon sa mga pari. So may line of succession to na iginagawad ng ating Panginoon. Ngayon siguro, Brother, yes idugtong po. idugtong ko lang yung sinabi mo kasi sabi nyo kanina, hindi lahat ng pare ay meron silang faculty, di ba? Pero I want to add also na meron tayong mga tinatawag na reserved sins. Yes. Na hindi lahat ng kasalanan ay na pwedeng patawarin ng pare. Yung reserved sins na yon ay ang pwede lang magpatawad ay ang bishop o kaya si pope. So merong mga reserved sins na hindi pwedeng bigyan ng absolution ang pare kasi reserved siya para lang sa mga obispo o kaya napakaganda, no? Kasi ano ba yung pwede ba tayo magbigay, sister, na ano ba itong mga sins na sinabi nyo? For example, Father, yung physical harm or attack sa Holy Father o kaya sa bishop. So ang pwedeng magbigay ng, kung ikukumpisal yon ng isang penitent, ay ang pwede lang magpatawad doon si Holy Father o kaya yung bishop. Isa yon. So halimbawa, isang penitent ay tumalikod siya sa simbahan, no? Because he is a heretic, tapos yung merong apostasy at saka schism, ayun, naka-reserve din yun sa obispo. Hindi yun ordinarily na mabibigyan ng kapatawaran ng pare. Pero meron akong isang gustong sabihin, no, about abortion. Kasi noon, yung scene na yun ay ang naka-reserve yun para sa bishop. Pero nung extra ordinary, yung Jubilee year ng 2016, no? Yan ay binigyan na rin ng faculty ba yun? Na yung mga pare ay pwede nang magbigay ng absolution dun sa mga
nag-abort. Pero sister, merong specific lamang na panahon yan. Hindi all throughout. Hindi lahat. Oo. Doon time na Hindi yun. all throughout. May time siya na ibinigay for 1 year na Yes. lahat ay pwedeng mag-absolve ng ganitong kasalanan. Kasi year of mercy yun, sister. Yeah. Nagbigay siya ng pahintulot na lahat ng mga pare ay maaring magpatawad ng ganitong sin, no? Especially abortion siguro. Pero actually extend siya, pero hanggang dun lang, no? Pero meron siyang, of course, hindi siya ordinaryo na iginagawad ng ating Santo Papa, pero dahil year of mercy o taon ng awa Extraordinary year. o extraordinary year, no, of mercy, kaya iginawad niya iyon. Tama naman yun, sister. Father, may tanong lang ako, no? Kasi na-curious ako doon. First time ko narinig na yung Sacrament of Reconciliation o yung pagpapakumpisal, hindi lang siya automatic sa mga pari na ng ordinahan. Tama. Does it mean na through paper pa yan, Father, na i-assign tayo ng obispo? Pero what if may chances ba na binabawi din ng obispo yung faculty na yun? Kapag may abuse, pag may abuse na kunwari nagkaroon, hindi ko alam, of course merong mga cases yan, cases, pero kunyari nagpatawad ka ng yung kasalanan na may kasalanan ka rin sa kanya, especially the sixth commandment, no, yung ika-anim na utos ng ating Panginoon, no, sexual in nature, no, kasama mo yon na sa kasalanan, no? Tapos pinatawad mo siya. Yung ganon. So may mga abuso o kunyari yung seal of confession. Na break mo yung seal of confession. So may abuse agad doon sa sakramento. So may mga cases yan pero pinag-aaralan pa rin naman yan, hindi naman absolute, no? Pero kasi faculty lang siya, pwedeng ibinigay, pwede ring bawiin, no? Hindi siya absolute, no? Hindi siya absolute na pwede kang magpatawad. Yung iba naman kasi binibigay na faculty, pwedeng kahit sa lahat, no? Dahil mas malawak. Mas malawak din ang pagiging bishop, no? Pagiging bishop, alam ko kahit saan, at yung pagiging parish priest, no? Malaki ang kanyang sakop. Pero pag mga ordinary lang, may medyo limited, no? Limited ang kanyang jurisdiction, kumbaga, no? Dahil bakit parish priest? Kasi siya yung pinaka-shepherd, siya yung pinaka-pastol ng lugar na iyon. Kaya siya ay pastol, no? Pastol ng ganitong mga lugar, no? Yun. Susunod na tanong natin, ano pa? Ano pa ba mga tanong natin? Meron mga katanungan. May mga katanungan. May mga katanungan. Sige, Father. Ganito. Sige. Paano po daw nabuo ang Sacrament of Confession? Nung panahon po ba ng mga apostol po ba, may ganito ng klaseng ritual na sakramento? As in, apostle to apostle or apostle to disciples? May ganun na po ba noon? Kasi yung panahon ng New Testament sa Bagong Tipan, dahil iginawad ng ating Panginoon na binuksan niya yung pagkakataon na sa simbahan mismo ay pwede tayo magpatawad sa isa't isa. Nakita natin na ang nagpapatawaran sila, no, lalo yung mga apostoles na binigay ang pagpapatawad. Doon natin, kasi development yan no? It gradual development. Dati kasi dahil may kasalanan ka, no, kailangan yung mabigat na kasalanan, kasi minsan ang kasalanan hindi lamang doon personal, no? Meron ding tinatawag na corporate sin, no, or communal sin, no? Yung kasalanan na malakihan, no, malakihan. Minsan nagkakaroon na skandalo, no? As you go through ang hinihingi ng kapatawaran ay yung mabigat na kasalanan. Yung mga maliliit na kasalanan ay hindi masyadong napapansin, no? Ibig sabihin, pwede kang dumiretso sa Diyos, no? Pero yung malalaking kasalanan, yun kasi ang yun ang nagkakaroon ng focus, no, ang simbahan, no, sa mabibigat na kasalanan. Bakit nga ba
nakafocus doon sa mortal sin, hindi doon sa daily sin. Kasi nga, itong mortal sin na ito, itong mabigat na kasalanan na ito yung, kumbaga, it cuts off our relationship with God. Pinuputol natin ang ugnayan natin sa Panginoon. Sa teolohiya natin, sa simbahang Katoliko, ang ordinaryong kasalanan, no, venial sin, hindi naman pinuputol yung ugnayan natin no? Siguro na isasantabi, pero nandun pa rin kasi daily sin Pero dahil yung mortal sin, yung napakabigat kasalanan, no? Ano ba yung mga mabibigat na kasalanan? Ito yung mga nakakapatay ka, abortion, no? Yung mabigat na murder, no? May buhay na nawala. Adultery. Yung ganon. Mabigat kasalanan. Pinuputol natin yung ugnayan. Sa pagputol natin ng ugnayan sa Diyos, ibig sabihin, ang kaluluwa natin ay namamatay. No? Pag pinutol mo yung relasyon. Sabi nga ni Jesus, no? I am the vine and you are the branches. Without me, you are nothing. So pag pinutol mo, ang ugnayan mo sa Diyos, ang kaluluwa natin ay namamatay. Anong simbolismo nun? Ang kasalanan, no? Ang kasalanan. Kaya tayo ay namamatay. Kaya yung sinabi natin ng New Testament, no? Tuloy-tuloy siya, no? Nagpapatawaran tayo, pero mahaba kasing story yan mahaba ang history niyan. Pero ang pinakabuod niyan ay pamula doon sa napakalaking, no, bilang isang komunidad, naging pribado siya at naging sekreto, no? At individual. Kasi dati nakikita nila, ang kasalanan ay para sa lahat, no? Lahat tayo nagkakasala. Pero habang dumadating yung panahon na, ay, para nagiging personal ngayon ang kasalanan. Ang ugnayan natin ay hindi lamang bilang isang buong simbahan, kundi ikaw mismo na nagkakasala sa Panginoon. May development, Father. I Yes, think mahaba 7th century with the Irish missionaries, sila na nagsimula na yung individual, yung private confession. Pero Kasi, before, meron pang mga, ang tagal, ng public sinners, ganyan, mga kasi Middle public Ages yan, sister. Middle Ages. Kasi yung mga Celtic monks, yung mga Irish monks, naging ano kasi yung mga dating mga simbahan ay hindi na nararamdaman ng tao ang presensya ng Diyos sa simbahan. Kasi naging maluho, naging mayaman ang simbahan, kaya hindi na pumupunta ang mga tao doon. Pumunta sila sa mga monasteryo dahil doon nila nararamdaman ang presensya ng Diyos. At itong mga monks na ito, no, mga monghe na ito, sila yung dahil sila ay mahirap, sila ay may ugnayan pa rin sa Diyos, ay nakaka-relate ngayon yung mga tao. Kaya yung mga tao pumupunta like ngayon siguro, no, kahit siguro ngayon. Pumupunta ang mga tao sa observation ko, pumupunta ngayon ang mga tao sa mga shrines, kung napapansin nyo. No? Hindi doon sa malalaking simbahan kahit sa Roma. No? Ginagawa na nga nilang museo ang Roma Kasi nga, para hindi na nila maramdaman yung presensya ng Diyos. Pumupunta sila sa mga monasteryo, sa mga shrines. Kasi nararamdaman nila yung presensya ng Diyos. Kahit dun kay Father Talavera, pumupunta sila sa Fatima, pumupunta sila sa Lourdes. Kasi nararamdaman nila ang presensya ng Diyos. Kaya yung Irish monks, sila yung nag-umpisa na nakaka-relate yung mga tao nakaka-relate na yung mga tao sa kanila, kaya yung hingahan nila na nagkasala ako sa Diyos, humihingi ako ng tawad sa Diyos, yun nagsimula na yung mga private confessions natin. Ay, ang bilis naman, 20 minutes na lang. Okay, 28 tayo. Ano ba yan? 20 minutes na lang. Meron po tayo mga katanungan. May ano ba yung mga katanungan natin? Okay, sige. Ang question na tayo nanggaling kay Peggy of Tarlac City. Father, lagi po akong umuulit sa parehong kasalanan. Nakakahiya na po mangumpisal. Tatanggapin pa rin ba ako ng Diyos? Kung may kasalanan akong paulit-ulit at alam kong babalik ako roon, may kabuluhan pa ba ang kumpisal ko? Siguro si Den, gusto mong sagutin, Den? Well, Father, parang si Neil J. nagtataas ng kamay. Hayaan mo muna siya. Ikaw muna.
Sige. Muna din. Actually yung tanong na yan ay para talaga sa pare. Pero I try to answer the question kasi meron dyan tinatawag no na habitual sin, no? Yung mga tumigil si Den. Si Neil na po sasalba. Si Neil. God will all Yan na. Ayan. Ka din, tumigil ka kanina. Okay. Sige. Sabi ko, as what I've said, God will always forgive our sins because He is merciful and just, no? Pero it is a challenge for us also na wag nating iulit muli yung ating or i-repeat yung ating mga pagkakasala kasi binigyan na tayo ng grasya ng Diyos, no, na magbago, no, or mag-renew ng ating buhay. And that includes that we don't do anymore the habitual sins. So, yes, God will forgive our habitual sins kahit ilang confession pa yan. Pero, again, we are being called and we are being challenged to really embrace a life that is renewed, no, because of God's grace na natanggap natin sa sakramento ng kumpisan. Ayan, si Neil, baka may sagot na. Meron yan. Tingnan natin ang sagot niya. Gusto ko lang po i-share, no, yung isa po sa nabasa ko na kung saan God already knows the moment na after natin magkumpisal, alam niya magkakasala ulit tayo eh. No? Habang nagkukumpisal tayo, alam niya uulitin lang din natin yung mga kasalanan natin. Pero He still forgives us. Dahil naniniwala siya na kayang baguhin ng pagmamahal niya yung puso natin. And iba din naman po kasi yung magkakasala ka, hindi, magkukumpisal na lang ako sa makalawa. Okay lang magkasala ngayon. At iba din daw po yung kapag ka talagang nilalabanan mo siya, pero wala mahina tayo bilang mga tao. May kahinaan tayo. At yung kahinaan na yun, hindi gagamitin ng Diyos laban sa atin. Bagkus yun yung, sabi nga nila, the devil calls us by our sins, but God calls us by name. Thank you po. Yun, alam nyo, yung kunwari sabihin natin, paulit-ulit na lang yung kasalanan ko, nakakahiya na. Alam nyo, mga kalakbay, no, tandaan natin ang sakramento ng kumpisal, hindi tayo ang lumalapit sa pari. No? Ibig sabihin yan, ang Diyos ang unang tumatawag sa atin para mangumpisal. It's always a divine initiative. Huwag nating isipin na ako mismo, na-realize ko na ako'y nagkasala. Hindi ganun mga kalakbay. Ang Diyos na nakikita tayo, no? Ang Diyos ang tumatawag sa atin. Kaya yan yung role, no, ng Banal na Espiritu Santo. Tayo ay tinatawag sa ating kaibuturan na ating mga puso. Tinatawag tayo, no? Ikaw, kailangan mo mangumpisal, no? Kailangan mo. Alam nyo, marami akong naririnig na, siguro sa kabilang banda, no? Na yung iba kasi parang nahihiya. Pero yung iba, alam nyo, sa mga kumpisal na nangyari sa akin, mas natutuwa ako sa mga tao na mangungumpisal pagkatapos ng 10 taon, 15 na taon, o ngayon lang sila nagumpisal. Kasi doon mo makikita na ang layo-layo na nung taong ito sa simbahan. Pero dahil sa pangungulit, pwede ko sabihin, no? Pangungulit ng Panginoon sa atin, no? Pagtawag sa atin ng Panginoon, nakuha ko. Kumbaga, the Lord has catch this big fish. Kaya mas gusto ko sa akin, sa mga penitents, mas gusto ko yung mga big fish. Kasi nakikita ko na nagbabago ang buhay nila. Hindi katulad nung iba na parang nangumpisan lang, alam nyo, yung confession, sinabi lang yung kasalanan, pero hindi sila totoo sa sinasabi nila. Kasi parang sinasabi, Father, na-guilty ako sa ginawa ko. Pero tatanungin mo, uulitin mo pa ba? Alam mo sasabihin nila, tatry ko po. Alam niyo yung parang hindi tagos sa puso niya yung kanyang pangungumpisal. Pero yung ilang taon, no? Ilang taon na siyang hindi nangumpisal. Pag bumalik yan, no? Siguro si brother din pag naging pari yan, no? Makikita mo na na-catch mo yung big fish, lalo yung mga politiko, no? Pag na-catch mo yung big fish, no? At sila ay nagbago, ay tagumpay ka. Sabi nga kapag nakakuha ka ng big fish, matiyak ang langit para sa iyo.
Next question, please. Magre-react po ako dun kanina sa sinabi niyo, Father, na Ano? fish. Kasi ako yung isang big fish na yon, no? Based on experience. I don't know if it is 10 years then or more than. Pero nung nangumpisal ako ulit, dito yon nangyari sa UST. That was I think the most, masasabi ko memorable. Kasi never naman akong umiiyak pag ganong kumpisa. Pero I'm really crying doon sa confessional to the point na sabi sa akin ng pare, huwag ka munang lalabas ng kumpisal nang hindi ka maayos. No? Kasi siguro baka baka sabihin ng mga ibang tao, inaway ako. Sa confessional, kaya umiyak ako. Pero yun, iba talaga ang pakiramdam kapag ang tagal-tagal mong hindi nakapagkumpisal, and then that time, ang laking ginhawa, no, nagkaroon ka ng lakas ng loob. Pero on that part, Father, I have another question kasi there was a time before ako magkumpisal itong 10 years na to, I tried to make a confession sa isang simbahan. Pero tinanggihan ako ng pare kasi sabi niya sa akin, ready ka ba talaga magkumpisal? Ang nasagot ko lang po, hindi, pero I'm trying my best to do this. Ano kaya po yung Father? Valid po ba yun? O talagang kailangan handa ka rin talaga mangumpisal? Siguro mas magandang tanong doon, lahat ba ng pumupunta ng kumpisal ay napapatawad? Kasi para bang automatic yan na para kang naligo lang, no? Parang nagbayad ka, makaligo ka, tapos liliguan ka lang. Sister, kaya mo bang sagutin? Father, hindi ka, Father, kasi naalala ko yung one time nagbigay ako ng retreat. So I prepared the students, and I think we did a very good preparation. Tapos nung after, so nangumpisal yung mga bata. Tapos after after nun may misa, nagpasalamat ako dun sa pare. Sabi ko, Father, thank you for celebrating the Mass with us, and then for the confession. Tapos sabi niya sa akin, Sister, alam mo, ang dami ko ng mga grupo na napagmisahan at saka napapagkumpisan. Pero sabi niya, natutuwa ako kasi, alam mo, bilang pare, sabi niya, nararamdaman namin kapag ka sincere yung penitent. No? Hindi sila nangumpisal kasi sabi ng teacher nila. Pero sabi niya, itong mga estudyante na to, sabi niya, talagang very open sila, very honest sila, tsaka talagang very sincere sila sa confession. Kaya natuwa din ako kasi syempre siguro yung Holy Spirit nag-work talaga, no, na ma-enlighten sila, na ma-prepare sila. Pero sabi niya na napakaganda nung kanilang confession kasi andun yung sincerity nila na mangumpisal at mag-try sila ng best sila na. Alam mo, sister, sa loob ng confessional box, dahil kayong dalawa lang nandoon, mararamdaman mo kung sincere nga talaga yung penitent. May mararamdaman ka rin kasi na alam mong hindi pa lubusan din yung pagkakasabi niya sa iyo. May mga tinatago yan, no? Kasi minsan sa pag-uumpisa natin, may mga tinatago tayo nakakahiyang kasalanan na ayaw natin sasabihin at itatago natin, and all the sins which I can't remember, no? At lahat ng kasalanan hindi ko na maalala. Sinasabi lang natin, pero pag kasi kaya nga talent din, sister Siguro talent o grasya ng Panginoon. Grasya ng Panginoon na matanong ng pari itong mga ito. Kasi may ano yan parang sa tingin ko para kang lawyer na tinitignan mo kung paano gumagalaw ang PC niya. But makikita mo kung nasan siya nanggagaling. For example, sister, nagagalit. Pero hindi lang galit yung kasalanan niya. Ano ang nangyari sa kanya nung bata na meron pala siyang hindi napapatawad. Hindi napapatawad ng magulang, hindi napapatawad ng abuso sa kanya pala dati. Kaya ang lalim pala ng kanyang ang lalim pala ng sugat na nangyayari doon sa bata. Kaya pag na-touch mo yon, mahuli mo na naman yung big fish, dahil hindi lang pala galit yung kanyang nangyayari sa puso niya. Meron nangyayaring yung walang kapatawaran sa puso.
Kaya yung sinasabi natin, yung tanong ko kanina, may mga napapatawad, may mga pagkakataon ba na hindi natin napapatawad? Meron. Alam niyo kung ano? Yung mga bagay na sinabi niya yung kasalanan niya iyon, pero gagawin niya pa. Magbibigay ako ng halimbawa. Father, nakikiapid ako. Adultery. Ready ka ba? Ito siguro hindi ko alam kung sa iyo yun, Juan Paulo. Pero hindi niya nakikiapid, yung para kasalanan na ayaw bitawan. Ibig sabihin, yung kasalanan ayaw bitawan. Pag sinabi, nakikiapid ka ba? Kasi minsan sinasabi nila, tapos ready ka na ba o handa ka na ba na bitawan yung pakikipag-apid mo? Father, hindi pa po. Iyon yung mga bagay na hindi maaaring patawarin ng pari. Dahil hindi pa ready, hindi pa handa eh. Alam niyo sinasabi namin, sister, mga brothers, no? Ang sinasabi namin mga pare, bumalik ka na lang kapag handa ka ng putulin ang ganoong relasyon. Kasi pag yung confession ay sincere, ibig sabihin, gusto mong putulin yung kasalanan na iyon. Pero kapag hindi ka pa handa, hindi ka pa ready na putulin yung relasyon na iyon o yung kasalanan na iyon, ay ano pa yun? Para saan pa yun? Walang contrite, no? Contrition. Hindi ka contrite. Hindi malalim yung paghingi mo ng tawad. Ganon yung nangyayari ngayon. Mayroon tayong mga, siyam na minuto na lang. Pero ito, sige, siguro maikling sagot lang para sa mga tanong na to. Sorry. Hindi ako panatag na hindi ako panatag na mangumpisal sa aming parokya dahil hindi ko po gusto ang ugali at pananaw ng aming kura. Maaari po bang ako mangumpisal sa ibang simbahan na lang? Totoo yan. Alam mo, meron akong istorya. Lagi ko gusto pala istorya. Pinagalitan ako. Kaya para nakakatroma. Nakakatroma sa mga humihingi ng tawad kasi pinagagalitan ka. Kaya sinasabi ko lagi sa mga estudyante ko, mga nagpapari, huwag yung pagalitan yung kasi humingi siya ng tawad eh. Kapag nagalit ka doon, magalit ka doon sa kasalanan, huwag doon sa tao. Alam nyo, meron ding story, napakahaba. Pasensya na professor po nung kumpisal eh. Pero si Padre Pio kasi nakikita niya yung kaluluwa. Alam nyo ba yun? Nakikita niya yung kaluluwa ng tao. Minsan nagtatago kasi. Kaya pinagagalitan niya. Pero sa atin, pag ganun siguro, pwede tayong mangumpisal sa ibang pare na hindi dahil hindi tayo patatawarin ng ganitong pare, kundi hindi mo makita yung presensya ng Diyos doon sa pare na pinapagkumpisalan natin. Siguro mas maganda na, kasi sa sa mga responsibilidad ng isang pare yun eh. Dapat, sinasabi ko sa mga estudyante ko, kapag ikaw ay nandoon sa confessional box, kailangan ikaw ay isipin mo na ikaw ay pastol. More than anything else, no? More than being a judge, more than being a huwes, ikaw ay pastol nito. And the mission for you is to catch the fish, no? Catch the big fish. Kapag nakuha mo yon, then tagumpay tayo. Okay, next question. Father, kinakabahan po ako mangumpisal kasi baka kilala ako ng pare. Paano kung isipin niya masamang tao ako? Alam mo ngayon, sinasabi nila ngayon nagiging open ang mga tao, lalo mga bata, na ang pangungumpisal ay hindi na doon sa may screen, kundi nakikipag-usap na sila Face-to-face. Face-to-face po. Face-to-face, sister. Talaga kasi Face-to-face. diba? Parang nakikipag-usap na kasi yung, at least mga bata siguro, yung nagtanong na yan, medyo, nasa traditional sense na baka hindi dapat makita, nakakahiya. Pero ngayon, mas open ang mga tao na, kahit sa Roma, ang pangungumpisal ay face-to-face na. Dahil siguro tao sa tao, hindi na dapat yung parang, ikaw ay parang you represent the church, you represent you represent God, but more human. Nararamdaman ng tao 'yun eh, Nararamdaman ng tao na nakikipag-usap ang pari sa penitents ng kapwa-tao.
Okay, isa pang question. Anong age po pwede mong pisal? O, sinong sasagot? Parang ako na yung sumasagot. Sino yung sasagot? Then, gusto mo sumagot? Ano daw age ang pwedeng mangumpisal na? Sorry Father, pero nakalimutan ko kasi yung exact age. Pero yung pagkakatanda ko, for as long as you are within the age of reason, pwede po kayong receive no ng sacrament of confession. Especially po sa mga recommendable po ito sa mga tatanggap pa lang po ng first communion. Tama. So bago po, oo. Yes, Father. Tama, yung sa unang pakikinabang sa First Communion, yun yung preparation. Dito sa Santismo, nagkaroon sila ng First Communion Pero bago ng First Communion, may pangungumpisal. Kahit na maliliit yung kasalanan nila, natututo sila na kailangan bago nila tanggapin si Kristo, ay kailangan nilang mangumpisal muna. Tama po, Father. Susunod, si Sister naman nasasagot. Okay, sige, sister, ito po yung tanong. Paano ko po makikayat? Sabi, Father Ano sa? 5 minutes na lang Ay, 5 minutes na lang. Opo. Saya kasi. Meron tayong episode 2. Sige. Isa na lang daw. Sige. Paano ko po mahihikayat ang pamilya ko na matagal nang hindi nangungumpisal? Sor. Paano maihikayat? Ako ang sinasabi ko, I remember my father before he died. Nagkausap kami heart to heart. Tapos sabi ko sa kanya, kailan nga ba yung huling yung pangumpisal? Kasi every time na lagi ko silang pinapaalalahan, mangumpisal kayo, Advent na, Lent na. Pero there was a time, dahil nga sobrang parang masyado ako na-involved dun sa ginagawa ko, apostolate ko, hindi nakalimutan ko. Tapos sabi ko sa father ko, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Oo. Ang importante, handa tayong mamatay. Oo. Tapos sabi ko, kaya kung meron kayong mga sama ng loob, may mga galit kayo, patawarin nyo na. Kung meron mang mga nakasakit sa inyo, o kayo nakasakit, patawarin nyo na. Alam mo, Father, pumunta siya sa parokya namin. Tapos, nangumpisal siya. He made a very good confession, sabi niya sa akin, nangumpisal ako lahat-lahat ngayon. Tapos after a month, namatay yung father ko. Kaya parang tuwan-tuwa ako kasi at least, bago siya namatay, na-prepare ko siya for confession. Yan ang sister tingin ko, yan ang grace ni Lord It's a grace that was given to your father. Yeah. At gusto ko rin ganun, sister, bago ko mahulog, malagutan ng hininga, makapangumpisal man lang ako sa pinakadulo ng buhay ko. At yun ang magkakaroon sa ating General confession. Oo nga. Kasi words na tayo. Executive producer. Siguro mag-umpisa tayo kay Neil J. Keywords. Hey. Siguro po ang K ko ay kalakasan. Dahil sa pamamagitan ng kumpisal tayo nakakatanggap ng panibagong kalakasan mula sa Diyos, naharapin ang pagsubok ng buhay at ang biyaya na kinakailangan natin upang makapamuhay bilang isang ganap na Kristiyano dito sa mundong napakagulo po. Salamat. Yun, memorize. Sino susunod? Si Juan Paulo. Sige, ang kumpisal ay mabisang paraan upang muling maayos ang koneksyon natin sa Panginoon. Ang kumpisal ay naghahatid sa atin ng kagalingan sa ating kaluluwa at kapatawaran sa ating mga kasalanan at kapayapaan sa ating kalooban. Yun, si Brother Den. Yes, para po sa akin, ang keyword ko po sa ating talakayan sa sakramento ng kumpisal ay kapanatagan. No? Kapanatagan po ito sapagkat kapag natanggap po natin ang grasya ng Diyos, dahil tayo po ay pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, nagiging panatag po ang ating pamumuhay. Nagiging mapayapa, nagiging panatag ang ating loob mismo, at saka yung ating pananampalataya. Kaya siguro it is a challenge sa akin bilang isang seminarista na
na maibigay itong kapanatagan sa ating mga kapatid na nangangailangan ng pagkalinga at saka yung grasya ng Diyos. Kaya siguro maliban sa pagmimisa, isang importante o mahalagang mission din, no, ng mga pare tsaka sa lahat na nagbibigay ng sakramento ng kumpisal ay yung pagbibigay nito, no, yung pagbigay no ng sacrament of confession sa mga tao, lalo na sa mga yung mga hindi masyado nagsisimba, yung sabi nga kanina ni Father Dex, yung mga 10 years, 15 years nang hindi nagko-confess, gano'n, para mailapit po natin sa kanila yung tinatawag na kapanatagan. Maraming salamat po. Okay, Sor. Sa akin, kababaan ng loob. Sa paligid ko, yun ang isang importanteng elemento kung tayo ay lalapit o dudulog tayo para tanggapin ang sakramento ng pagkukumpisal. Kailangan natin ng kababaan loob. Ayun. Sa akin naman po, wala po si Father Paul, siguro nakat po yung niya. Ang akin po ay kagalakan, no? Kahit nasabihin natin, siguro may medyo malumanay, kalungkutan, no? May papataw sa akin, ang pinakadulo ng purpose ng ating pangungumpisal ay dapat tayo ay magalak, no? Tayo ay magalak dahil tayo pinatawad ng Diyos. Para tayo, di pa kapag tayo nagkaroon ng kasalanan sa ating mga kaibigan, no? Kapag tayo pinatawad, nagiging yung galak natin hindi natin ma-explain, hindi natin maipaliwanag. Ganon din siguro sa atin, no? Kapag pinatawad tayo ng ating Panginoon, paglabas mo ng confessional box, no? Ang luwag sa dibdib, parang gusto mong may panibagong buhay ka na pwedeng mong gawin sa mundo, no? Na parang dahil ang kasalanan, no, parang ang bigat-bigat ng maraming kasalanan, pero pag nawala itong mga kasalanan na ito, parang yung dagok na nakalagay sa puso natin, parang nawala ang lahat at nagkakaroon tayo ng panibagong buhay at panibagong direksyon sa ating buhay. So maraming salamat po sa ating lahat, no? Maraming salamat sa mga nakikinig sa ating mga kalakbay, no? At magkikita-kita tayo muli sa susunod na edisyon ng Usapang K!